Maligayang panonood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang war adventure movie na may pamagat na Sniper: The White Raven. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin si Mykola Voroninko, isang mathematician, physicist at ecologist na nagpaalam sa kanyang buntis na asawang si Nastya. Paalis siya para magtrabaho sakay ng kanyang bisikleta at nakatira sila sa isang napakapayapa na lugar sa rehiyon ng Donbas ng Ukraine. At sila ang itinuturing na unang eco-settlers sa lugar. Ipinarada ni Mykola ang kanyang bisikleta upang pumunta sa paaralang kanyang tinuturuan. Pagpasok sa loob ay makikita niya sa balita na pinatay ng mga special forces ang 100 nagprotesta sa Kiev, ang kabisera ng Ukraine. Nalaman din niya na tumakas ang kanilang pangulo sa Russia habang ang Russia ay nasa bingit ng pagsalakay sa Ukraine. Habang nagtuturo ng physics ay ginagawa ni Mykola ang kanyang makakaya upang ibahagi ang kanyang kaalaman at turuan ang kanyang mga estudyante. Ngunit isang estudyanteng nagangalang Ivan ang hindi nagpakita ng interes sa kanyang leksyon. Sa halip ay patuloy niyang kinakalaban ang guro sa bawat pagkakataong makabenta siya. Nang matapos ang klase, ay nilapitan ni Ivan ang guro at sinabihan siyang tumigil sa pagtuturo dahil estranghero lang siya doon. Sa sumunod na araw karekap, habang nagbibisikleta siya papunta sa trabaho, ay nakatagpo si Mykola ng mga armadong lalaki malapit sa kanyang lupain. Hindi niya ito masyadong iniisip at nagpatuloy lamang papuntang trabaho. Gaya ng dati, ay ipinarada niya ang kanyang bisikleta at pumasok sa loob ng paaralan. Ngunit, nagulat siya na bakante ang lugar at siya lang ang guro doon. Hindi nagtagal, ay nakita niya mula sa balita na ang kaguluhan ay nagaganap sa lahat ng dako habang patuloy na sinasalakay ng mga puwersa ng Russia ang mga karatig na lugar. Dahil sa kanyang nalaman, ay agad niyang kinuha ang kanyang bisikleta at nagmamadaling umuwi. Ang kanyang asawa ay nag-iisa lang at ang pag-iisip ng mga armadong lalaki na nakita niya kanina ay bumabagabag sa kanya. Hindi siya nagkamali karekap dahil sa di kalayuan ay tanaw niya na ang kanyang asawa ay binubugbog. Pumunta siya upang tulungan ang kanyang asawa, ngunit natamaan siya ng likod ng baril. Nakiusap siya na huwag saktan ang kanyang asawa dahil buntis ito, ngunit ayaw nilang makinig. Isang sundalong Russian ang pumasok sa kanilang bahay at sinunog ito. Nang papaalis na ang dalawang Russian, ay kumuha ng bato si Nastya para gumante. Kaya binaril siya at namatay sa harap ni Mykola. Makalipas ang ilang sandali karekap, ay may dalawang Ukrainians na miyembro ng Ukrainian militia ang tumulong kay Mykola sa paghukay ng libingan para sa kanyang asawa. Habang siya ay bumalik sa kanilang nasunog na bahay, nakita niya ang kahoy na crucifix na ginawa ng kanyang asawa para sa kanya at kinuha niya ito. Pagkatapos ay inilibing ni Mykola ang kanyang asawa na sobrang nasaktan. Hindi nagtagal ay nagpasya si Mykola na sumama sa mga Ukrainians na hindi sigurado kung ano ang susunod niyang gagawin. Sumama siya sa milisya ng Ukrainian patungo sa kanilang kampo. Ngunit, ang pinuno ay hindi nagtitiwala sa kanya at iniisip na maaaring siya ay isang espiya ng kalaban. Kaya, ipinahayag ni Mykola ang kanyang intensyon na sumama sa kanila at itaboy ang mga Russians sa kanilang bansa. Pagkatapos, ay binigyan siya ng pagkakataong magsanay. Ngunit bilang isang pasipista, ay wala siyang kaalaman tungkol sa mga baril, kaya nahihirapan siya sa pagsasanay. Kaya, ipinakita sa kanya ng isang babae kung paano mag-disassemble at mag-assemble ng baril. Desidido siyang matuto at isang gabi habang gumagawa ng physical conditioning ay tiniyak ni Mykola sa kanyang opisyal na hindi na siya pasipista. Mas gusto din niya ang codename na Raven. Pinaalalahanan siya na ang mga codenames ay ibinibigay lamang sa mga sundalong elite. Ang pagsasanay ay sobrang nagpapahirap sa ating bida karekap, ngunit siya ay nakatuon sa pagsangkap sa kanyang sarili ng lahat ng kaalaman at kasanayan upang makapaghigante. Kinabukasan ay sinabihan ang mga trainees na kulang ang mga snipers sa frontline.
Nang tinanong kung sino ang gustong magboluntaryo para sanayang maging sniper, ay kakaunti lamang ang nagpapakita ng interes. Maya-maya ay tumayo si Mikola at ipinahayag ang kanyang pagnanais na humarap sa hamon. Ngunit, pinaupo siya ng opisyal dahil hindi man lang siya makapag-disassemble at assemble ng baril sa itinakdang oras. Sa puntong ito karekap, ay hiniling ni Mikola na bigyan siya ng pagkakataon na patunayan sa kanila na kaya niya ito. Tinitiyak niya sa opisyal na matatapos niya ito sa loob ng 20 segundo lamang. Kaya, isang AK-47 ang nilapag ng opisyal sa mesa at sa sorpresa ng lahat ay sinimula ni Mikola na i-disassemble ang baril na naka-blindfold. Pagkatapos ay inassemble niya ang bahagi ng maayos at natapos ito sa loob ng 18 segundo lamang. Dahil sa kanyang ginawa ay nagpapalakpakan ang kanyang mga kasamahan at na-qualify siya para mag-training bilang isang sniper. Sa panahon ng pagsasanay karekap ay nagtanong si Mikola kung bakit ibang baril ang ibinigay sa kanya. Tumanggi siyang umalis dahil sa tingin niya ay hindi patas na hindi makakuha ng parehong armas sa kanyang mga kasamahan. Inihiling niya na mabigyan din ng SVD-63 na isang semi-automatic marksman rifle ang parehong baril na nakukuha ng ibang mga trainees. Ngunit, pinagalitan lamang siya ng opisyal. Walang ibang choice si Mikola Kareka kundi ang tanggapin kung ano ang ibinigay sa kanya. Pagkatapos, ang mga trainees ay sinabihan na manatiling hindi nakikita sa anumang pagkakataon. Bahagi ng pagsubok na barilin sila ng commanding officer ng ilang pulgada mula sa kanilang posisyon. Kung magre-react sila, ay mabibigo sila. Вважай, ти вбитий. Ворухнувся. Мінус. 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 Karamihan sa mga trainees ay bumagsak sa pagsusulit, ngunit hindi kumikibo si Mikola sa kabila ng malakas na ingay at panganib na kasama sa pagsasanay na ito. Sa sumunod na training ay lalagyan ng takip ang kanilang scope kung babaril na sila. Снайпер завжди повинен бути стабільним та сконцентрованим. Постріл. Плюс. 1, 2, 3. Постріл. 1, 2, 3. Постріл. Hindi nakakatama si Mikola dahil napakapangit ang baril na ibinigay sa kanya. Ang sumunod na training karekap ay tungkol sa pagkalkula at pinahanga ni Mikola ang kanyang opisyal dahil nagagawa niyang kalkulahin ang sagot bago ito masagot ng kanyang mga kapwa trainees. Ang kanyang pagiging isang mathematician ay napaka-beneficial sa puntong ito. Pagkatapos, si Mikola ay pumasa sa pagsasanay bilang isang sniper. Sa sumunod na araw karekap, si Mikola ay sinabihan ng Lieutenant Colonel na mag-impake ng kanyang mga gamit dahil siya ay bahagi ng pangkat na ipapadala sa isang checkpoint na nakuha ng mga Russians. Agad na sinigurado ng kupunan ang posisyon nito at ang bawat sniper ay may sariling target. Nang gagawin na sana nila ang kanilang plano, ay isang sasakyan ang papunta sa checkpoint kaya pinigilan sila ng opisyal sa pagbaril. Maya-maya, ang mag-asawa sa kotse ay hiniling na lumabas sa kanilang sasakyan at ipakita ang kanilang mga passports. Nang na-clear na sila, ay pinayagan silang umalis, ngunit ang passport ng lalaki ay itinago ng Russian. Gusto ng lalaki na ibalik ang kanyang passport, ngunit ang Russian na kumuha nito ay tumangging ibalik ito sa kanya. Kaya, nagresulta ito sa isang kaguluhan. Ang babae ay sinampal at ang lalaki ay binaril. Kaya, ang Lieutenant Colonel ay nagbigay sa kanila ng go signal para barilin ang target. Працюю біля заручника. Pagkatapos, ang lahat ng mga Russians ay kanilang napatumba. Maya-maya ay binati ng opisyal ang kupunan sa kanilang unang matagumpay na misyon. Pagbalik nila sa kanilang command post, ay hinahanap ni Mikola ang kanyang mga kaibigan at kapwa trainee. Sinabi ng babae sa kanya na sila ay nasa isang hiwalay na misyon. Nang maglaon, ay nalaman niya na ang isa sa kanila ay brutal na pinatay ng isang sniper. Sa sumunod na araw karekap, ang kupunan ay pinadala muli sa isang misyon. Nag-set up sila ng mga pampasabog at ang gatilyo ay nakatago sa isang dahon. Nang papalapit na ang mga Russians, ay nagulat si Mikola nang makitang kasama nila ang dati niyang estudyante, si Ivan, ang estudyanteng laging umaaway sa kanya. Maya-maya, ang lahat ng mga Russians ay napatay nang barilin ni Mikola ang detonator, kabilang si Ivan. Буде через 25. 20. Вогонь.
Pagkatapos ay sinabihan ng Lieutenant Colonel si Mikola na huwag makaramdam ng sama ng loob dahil desisyon ng kanyang estudyante na tahakin ang ganoong buhay. Pagbalik nila sa barracks, habang nagpapahinga ay kinuha ng Lieutenant Colonel ang larawan ng kanyang pamilya. Tinanong siya ni Mikola kung alam ba ng kanyang pamilya na nasa gyera siya. Sinabi sa kanya ng opisyal na hindi alam ng kanyang dalawang anak na babae ang uri ng kanyang trabaho. May kasunduan siya ng kanyang asawa na panatilihing lihim ang kanyang trabaho sa kanyang mga anak. Ang alam nila ay nasa business trip siya. Maya-maya ay nakita ng Lieutenant Colonel ang crucifix na dala-dala ni Mikola. Tinanong niya ang ating bida kung agimat ba ito. Sinabi sa kanya ni Mikola na sumisimbolo ito sa kanyang yumaong asawa. Kinabukasan ay sinisigurado ng mga pwersang Ukrainian ang mga trenches sa hangganan habang nasa posisyon ang mga sniper. Ilang oras na lang ay dadaan na ang mga pwersa ng Russia. Samantala, naghahanda ang mga Russians na salakayin ang rehiyon at hindi nagtagal ay nakita ni Mikola ang lalaking pumatay sa kanyang asawa mula sa kanyang scope. Kaya humingi siya ng permiso sa Lieutenant Colonel para barilin ito. Sinabihan siyang manatili, ngunit humingi ulit ng permiso si Mikola dahil may perfect shot na siya. Masyado siyang sabik na gawin ito karekap, ngunit tinanggihan muli ang kanyang kahilingan. Ayaw palampasin ni Mikola ang pagkakataong ito, kaya hinila niya ang gatilyo at tinamaan ang Russian sa leeg at napatay ito. Поставмо запобіжник, це наказ. Dismayado ang opisyal na hindi sinunod ang kanyang utos at ang hindi nila alam karekap ay may isang Russian elite sniper na nagangalang Seri ang nasa posisyon din upang makita ang kanilang lokasyon. Nakita ng Lieutenant Colonel si Seri at sinabi niya kay Mikola kung saan ang lokasyon ng sniper. Ngunit ang Russian ay masyadong mabilis na nakapag-react at pagkatapos ay napatay niya ang Lieutenant Colonel. Alam na ngayon ni Mikola na nakompromiso ang kanilang lokasyon dahil sa kanyang maling aksyon. Kaya inilagay niya ang bangkay ng kanyang opisyal sa kanyang likod habang siya ay matapang na gumagapang. Nakahanap siya ng trench at tinakpan ito para mailigtas siya. Nagawa niyang makalabas ng buhay, ngunit binawian na ng buhay ang kanyang opisyal. Sa puntong ito karekap ay nakaramdam siya ng matinding pagkakasala sa pagkamatay ng kanyang opisyal na palaging naniniwala sa kanya at nagbigay sa kanya ng pagkakataong maglingkod. Dinaig siya ng kanyang emosyon at hindi sinunod ang utos sa kanya. Ang tanging paraan upang maipaghiganti ang kanyang opisyal ay ang pagsubaybay sa sniper na pumatay sa kanya. Kaya si Mikola ay nagmisyon ng mag-isa. Nakakita siya ng dalawang sniper at pinatumba ang mga ito. Ngunit natamaan din siya sa braso. Habang nagpapahinga siya, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa Brigadier General at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa Russian sniper. Ngunit hindi niya maibigay ang mga detalye sa ngayon. Kaya inayos ni Mikola ang kanyang mga gamit at tumungo sa barracks. Ito na ang kanyang pagkakataon na malaman ang higit pa tungkol sa Russian sniper. Pagkatapos ay ipinaalam ng Brigadier General sa kanyang mga tauhan kung ano ang kayang gawin ng Russian sniper. Napaslang na niya ang 5 sa kanilang mga mahuhusay na sniper at 3 machine gunner. Kaya siya ay isang Russian sniper na dapat patumbahin nila. May ideya sila kung saan ang paboritong lokasyon nito base sa mga pagpatay na ginawa niya. Hindi kasi siya nagbabago ng posisyon at iminumungkahi ng isang sundalong Ukrainian na bombahin kaagad ang lugar. Ngunit tutulang opisyal sa ideya. Hinayaan niyang ipaliwanag ni Mikola ang dahilan kung bakit hindi nila magawa iyon dahil taga roon siya. Kaya ipinaliwanag ni Mikola na mayroong chlorine storage sa lokasyon kung saan nagtatago ang sniper at ang paggamit ng mga pampasabog upang patayin siya ay maaaring magdulot ng environmental issue. Pagkatapos, ang lahat ng mga sniper ay binigyan ng kanilang mga takdang aralin. Nilinaw ng opisyal na sa sandaling maalis ang pangalawang target ay gusto niyang umakyat si Mikola sa gusali at patayin ang Russian sniper. Pagkatapos ay dinismiss sila. Sa sumunod na araw karekap, ang lahat ng sniper ay nasa posisyon na para umatake. Kinumpirma ni Mikola na nasa posisyon na siya pagkatapos gumapang patungo sa target na lugar.
nagawa niyang makalusot sa likod ng dalawang Russian at agad na pinatay silang dalawa. Ang isa sa dalawa karekap ay ang parehong tao na pumunta sa kanyang lugar at pumatay sa kanyang asawa. Pagkatapos ay nilak ng ibang mga sniper ang kanilang mga subject at naghihintay ng ghost signal. Maya-maya ay pinamahalaan nilang i-wipe out ang kanilang mga target pagkatapos gumawa ng countdown upang mag-shoot sa parehong eksaktong oras. Hindi nagtagal ay napansin ni Seri na hindi na rumiresponde ang kanyang mga lookout. Kaya umalis siya sa kanyang post para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Ang isa pang Russian sniper ay umalis din sa kanyang post upang mag-imbestiga dahil tila may issue sa kanilang komunikasyon. Hindi nila alam at naghihintay na lang ng perpektong sandali para barilin at patayin silang dalawa. Maya-maya ay sinuri ni Seri ang isa sa mga sniper sa labas at mukhang nasa posisyon pa rin ang sniper. Ngunit nagulat siya nang nalaman na binaril na pala ito at napatay. Kaya agad siyang tumawag ng backup at sinabihan siyang maghintay ng 10 minuto para dumating ang kupunan. Dahil dito ay bumalik si Seri sa kanyang posisyon at ibinalik ang paningin sa kanyang scope. Ngunit napansin niyang isang kahoy na crucifix malapit sa kanya. Bago pa siya makapag-react ay tumalon si Mikola sa kanyang likuran at sinaksak ito sa leeg. Ang isa pang sniper ay bumalik din sa kanyang post at nang nasa posisyon na siya ay isang granada ang sumabog at siya ay napatay din. Maya-maya ay dumating na ang backup ng mga Russians at isang opisyal ng Russia ang tumawag kay Seri sa radyo. Sinagot ni Mikola ang tawag at sinabi sa kanya na pananagutan nila ang ginawa nila sa Crimea, ang isa pang teritoryo na sinalakay din ng mga Russians. Pagkatapos ay pinatay siya ni Mikola at ang mga sundalong Russians ay lumabas sa kanilang truck. Ngunit wala silang laban sa mga Ukrainian snipers na mahusay na tinapos sila. Nang napatay na ang lahat ng Russians, ay bumalik si Mikola sa kanyang lugar at binisita ang puntod ng kanyang asawa. Habang ang kanyang misyon na ipaghiganti ang kanyang asawa ay tapos na, ngunit ang kanyang serbisyo sa bayan ay hindi pa tapos. Sa huling eksena karekap ay makikita natin si Mikola na nakasuot ng puting sniper uniform at pinatumba ang isang mataas na opisyal ng kalaban. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!